Taiman Okehaya versus Yujiro Hanma. Yan ang ating pag-uusapan sa video nga to, kung saan tatalakayin nga natin etong kanilang laban sa episode 15 ng God of Sumo Art. Pero bago natin simulan yan ay pakipindot muna etong like at subscribe button para na rin sa pag-unlad dito sa ating munting channel. At tara, simulan na nga agad natin. So simulan nga natin kung saan nakaupo nga etong si Tokugawa at Kehaya at nag-uusap nga sila rito. At dito nga'y biglang nagsalita etong si Tokugawa na kung saan alam niya na nga daw agad nang marinig niya nga daw ang balita. Na kung saan nahati lang naman mga tol ang napakalaking bato at naputol nga daw ang tali nito. At dagdag nga ni Tokugawa na ikaw ang may gawa nun, Kehaya. At agad naman yung inamin neto ni Kehaya. Ngunit meron nga daw siyang paliwanag about dun dahil nga daw ang bagay na yun ay hindi nga daw maganda na kung saan naglalabas nga daw yun ng lason. At agad namang kinagulat neto ni Tokugawa at dagdag pa nga rito neto ni Kehaya na kung saan ang lason nga daw ay nagmumula sa loob nito at anumang buhay ang lumapit dito ay agad nga raw namamatay. At dito nga'y gulat etong si Tokugawa at sabay sabi niya nga rito na kaya nga daw ito tinatawag na bato ng pagpatay sa palagay ko. At sabay sabi naman sa kanya neto ni Kehaya na tama ka. At sabay tanong nga ni Tokugawa na paano mo ginawa. At nagulat naman etong si Kehaya at sinabi na ano ang ibig mong sabihin. At sabay sagot naman neto ni Tokugawa na paano niya nga daw biniyak ang ganong kalaking bato. At dito nga'y sinagot siya neto ni Kehaya na well, I'm Kehaya. Na kinagulat naman neto ni Tokugawa na kung saan sabay sabi niya nga rito na sinipa mo. At sinagot nga siya neto ni Kehaya na isang sipa nga lang daw ang kinailangan. At dito nga'y biglang may naramdaman etong si Kehaya sa kanyang likod na kung saan napalingon nga siya rito. At dito nga'y pumasok etong si Yujiro na kung saan nagkatitigan nga etong dalawa. At dito nga'y lumipat ang scene kung saan dito nga'y pinapakita kung paano biniyak neto ni Kehaya ang isang napakalaking bato at ginamitan niya nga lang ito ng isang sipa na kung saan nabiyak nga agad ito. At dito nga'y bumalik na ang scene kung saan lumakad nga etong si Yujiro sa gitna nila neto ni Tokugawa na kung saan kitang kita nga dito etong aura neto ni Yujiro. At dito nga'y umupo etong si Yujiro at dito nga'y nagtanong etong si Kehaya kay Tokugawa kung sino nga daw ba ang lalaking ito. At sinagot nga lang siya neto ni Tokugawa na kung ano ang masasabi mo sa kanya. At dito'y sinabi nga ni Kehaya nang sandaling pumasok nga daw etong si Yujiro. At dito nga mga tol ay hindi niya nga mapaliwanag kung ano nga ba ang gusto niyang sabihin. Na kung saan napasabi na nga lang siya rito na paano niya nga daw ba ito sasabihin. At dito nga'y nagsalita etong si Tokugawa kung ano nga daw ba ang nararamdaman neto ni Kehaya. At dito nga'y sumagot etong si Kehaya na kung saan ayaw niya nga daw ito sabihin sa harap ni Yujiro. Pero ang katotohanan nga daw nang pumasok etong si Yujiro ay isang napakalakas nga daw ang impact ang kanyang naramdaman. At dito nga tumatawa etong si Tokugawa na sinabi na maganda nga daw ang instinct neto ni Kehaya. Pero gaano nga daw ba kalakas ang impact na naramdaman niya? At sagot nga dito neto ni Kehaya na parang isa nga daw sa mga bolang metal na agad namang pinagtaka neto ni Tokugawa. Na kung saan nang pumasok nga daw etong si Yujiro Hanma sa silid ay umiindayog nga daw na kung saan gusto nga daw agawin ang ginto na para bang world class na throw hammer. At yun nga daw ang panganib na naramdaman niya na at hindi pa nga siya tapos dito magsalita ay sumigaw na etong si Tokugawa. At ang sabi nga ni Tokugawa dito, isang throw hammer sabi mo? At dito nga'y kumalma etong si Tokugawa at sabay sabi niya nga rito na gayon pa man ang impresyon na yun ay hindi ko masasabing sobra. At dito nga'y biglang nagsalita etong si Yujiro Hanma na kung saan binanggit niya nga etong pangalan neto ni Kehaya at sabay sabi niya nga rito na ibig sabihin ay nangangahulugan na mabilis kang sumipa. At sabay tanong nga ni Yujiro kung gaano nga ba kabilis etong mga sipa ni Kehaya na agad namang kinatakot na eto ni Tokugawa. At dito nga'y sumagot etong si Kehaya na kung saan isaalang-alang mo muna ito. Kumuha ka ng isang babaeng nagngangalang Sachiko na nangangahulugan ng kaligayahan at hindi mo maitatanong sa kanya kung tunay ba siyang masaya. Samantalang etong si Yujiro ay nakikinig nga lang sa kanya. At dagdag pa nga dito neto ni Kehaya na kung saan hindi nga daw tatanungin neto ni Yujiro ang may pangalang lalaking Ken dahil may kaulugan nga daw ito na talino. Kung tatanungin niya pa ba ito kung matalino nga ba ito. At sabay sabi niya nga rito kaya dapat alam mo na dahil lang ako ay Kehaya.
At dito ngay biglang umatake etong si Kehaya ng isang napakalakas na sipa kay Yujiro Hanma. Ngunit hindi nga ito umabot sa muka neto ni Yujiro na kinagulat naman neto ni Kehaya. At napabilib nga siya rito at sabay sabi niya nga rito na sinubukan niya nga daw na tamaan etong si Yujiro. Samantalang etong si Yujiro ay napasabi nga dito na lintik na tusok. At sabay sabi naman dito neto ni Kehaya na hindi ko pa nakikita ang mga sipa mo. At sabay sabi nga dito ni Yujiro, Tokugawa, gagamitin namin ang dojo mo. At dito ngay lumipat na sila sa dojo neto ni Tokugawa kung saan nakatayo nga etong si Kehaya at Yujiro. Sabay sabi nga dito neto ni Kehaya na sinasabi mo ang aking mga sipa ay hindi ganun kabilis. Kaya kailangan mong ipakita sa akin kung ano para sa'yo ang mabilis na sipa. Samantalang etong si Yujiro ay nakikinig nga lang sa kanya. At dagdag pa nga dito neto ni Kehaya, kung hindi mo nga may papakita sa akin ay ituturing kitang sinungaling. At dito ngay nagubad na ng coat etong si Kehaya. At dito ngay ngumiti lang etong si Yujiro habang naka-handpocket nga mga tol. At dito ngay napakabilis na dumura neto ni Yujiro na tumama naman sa mata neto ni Kehaya. At napapikit nga siya rito. At pagdilat niya nga rito mga tol, ang paa nga neto ni Yujiro ay nakapwesto na sa kanyang bayag na agad namang kinagulat neto ni Kehaya. At dito ngay napatingin na lang sa baba etong si Kehaya at sabay sabi nga dito neto ni Yujiro Hanma, hindi mo man nakita pero wasak na sana sila ng sipa ko. Sabay tanong nga dito sa kanya neto ni Yujiro, gaano karaming kilometro kada oras ang kayang galawin ng paa neto ni Kehaya. At sabay dagdag nga ni Yujiro, sabihin na nating umaabot ito ng 300 km/h. Kung nakikita mo pa ang sipa mo sa pananaw ng sining ng pakikipaglaban, ito ay mabagal. At kinagulat nga ni Kehaya ang sinabi na yon neto ni Yujiro. At dagdag pa nga dito neto ni Yujiro, kung hindi mo nakikita ang pagdating nito kahit napapalapit ito na parang bagal ng suso, sa pananaw ng sining ng pakikipaglaban, ito ay mabilis pa rin. Sabay sabi nga dito neto ni Kehaya na sa palagay ko tama ka. Ang mga kakayahan ng sining ng pakikipaglaban ay hindi katulad ng track and field. At nagulat nga dito etong si Tokugawa, samantalang si Yujiro ay dismayado nga dito. At sabay sabi nga ni Yujiro, ganito ang ibig sabihin ko iho. At dito ngay biglang sumipa ng napakabilis etong si Yujiro. At sa lakas nga ng sipa na yon ay nagdugo nga ang ilong dito neto ni Kehaya kahit hindi nga ito tinamaan. At sabay sabi nga ni Yujiro, mas mabilis na sipa ay mas maangas. At dito ngay sininga na neto ni Kehaya etong mga dugo sa kanyang ilong. At sabay sabi niya nga dito kay Tokugawa, naaalala ko na ang pinakamalakas na nilalang sa mundo. May isang lalaki na may ganitong reputasyon. Isang lalaki na tinatawag na ogre. Ayon sa sabi-sabi, higit na mas malakas siya sa isang leon, elepante at pati na rin sa killer whale. At ito na nga ang patunay kung saan ikaw nga ang lalaking yon. Ikaw si Yujiro Hanma. Samantalang etong si Yujiro ay nakangiti nga dito at sabay sabi na so ano na ngayon? Ang dalawang lalaki ay sabay na humakbang patungo sa isa't isa. At sabay tanong niya nga dito kay Kehaya na gusto mo subukan, na kinagulat naman dito neto ni Kehaya. At dito ngay napabuntong hininga na lang etong si Kehaya at napasabi nga siya rito na isa itong karangalan na ang pinakamalakas sa buong mundo dito ay nakatayo at siya pa mismo ang nag-aalok sa akin ng ganitong pagkakataon. At dagdag niya nga rito, Yujiro Hanma, gawin na natin. At dito nga mga tol ay inangat na neto ni Yujiro etong kanyang dalawang kamay na kung saan nag-fighting stance na nga dito etong si Yujiro na agad namang kinagulat neto ni Kehaya at neto ni Tokugawa. Samantalang etong si Kehaya ay gumamit na nga rin siya ng kanyang fighting stance. At dito ngay napasabi na lang etong si Tokugawa sa mga galaw ni Kehaya. Ang kanyang pagdadala ng sarili ay buong-buong sumo, ngunit ang kanyang tindig at ang mga galaw ay malayo roon. Mukha siyang tunay na striker. At dito ngay nagpakita pa ng flexibility at speed sa pagsipa etong si Kehaya. At napasabi nga rito etong si Yujiro na tara na. At napasabi pa nga rito etong si Kehaya, nais kong lubusin at suriin natin ang ating mga kakayahan. At dito ngay bigla siyang sumipa ng napakabilis na kung saan agad namang na-counter neto ni Yujiro, na kung saan nahuli nga ni Yujiro etong kanyang paa. At dito ngay nakangiti etong si Yujiro na sinabi na ano ang susunod. At dito ngay napasabi etong si Kehaya, paano kung manatili tayo sa ganitong posisyon? At napaisip nga ng ilang segundo dito etong si Yujiro at sumagot naman siya agad at sabay sabi na tapos ano?
At dito ngay nagulat si Kehaya sa sagot neto ni Yujiro at sabay sabi ni Kehaya na siguro susubukan kong tumalon. Na kung saan napaisip naman dito etong si Yujiro at dito ngay biglang tumalon na etong si Kehaya na kung saan ang isa niyang paa ay inakma niyang itatama sa mukha neto ni Yujiro. Ngunit laking gulat nga neto ni Yujiro na kung saan ang isang paa nga ni Kehaya na nakaipit sa kanyang paa ay biglang nagkaroon ng puwersa na kung saan napaangat nga etong kanyang paa. Samantalang etong si Kehaya nga ay tinuloy nga etong paa niyang nakaipit kay Yujiro, binigyan niya nga ng napakalakas na puwersa na kung saan tumalsik nga etong si Yujiro sa kisame. Kaya naman mga tol, lumalabas nga etong pagtalon ni Kehaya at pag-amba nga sa mukha neto ni Yujiro ng isa pang sipa ay isa nga lang bait. So mabalik nga tayo sa kanilang laban. Matapos nga ang paglipad ni Yujiro sa kisame ay napatawa nga dito etong si Kehaya, samantalang etong si Tokugawa nga ay hindi makapaniwala. At agad namang bumalik dito etong si Yujiro, ngunit hindi na nga dun sa kisame, dun na nga mismo sa pasukan sa dojo neto ni Tokugawa. At sabay sabi nga ni Yujiro, ang mga lumang gusaling tulad nito ay puno ng mga tagong daanan. Na kinagulat naman neto ni Kehaya at napasabi nga etong si Yujiro, bumalik na tayo sa ginagawa natin. At dito nga'y tumalon at umatake etong si Kehaya at sa isip niya nga rito, grabe ang dami kong gustong subukan. At gawin na lang natin ang isang tuwid na suntok gamit ang paa. At dito nga mga tol, pagsipa ni Kehaya ay nawala nga etong si Yujiro. At paglingon niya nga sa likod ay seryoso nga ang mukha ni Yujiro dito mga tol. At sinubukan niya pang atakihin dito etong si Yujiro. Ngunit biglang sumipa etong si Yujiro sa tiyan neto ni Kehaya ng isang napakalakas na sipa na kung saan nagpalipad naman kay Kehaya sa kisame at tumalsik nga talaga dito etong si Kehaya. Na kung saan nasira nga rin ang kisame tulad ng kay Yujiro. Ngunit bakat nga dito ang katawan neto ni Kehaya. At napasabi na nga lang dito etong si Tokugawa, isa mula kay Kehaya at isa naman mula kay Ogre. Ang ganda nga daw ng tanawin na to. At dito ngayon may biglang nagsalita sa kanilang likod na excuse me. At ito pala'y walang iba kundi ang butler neto ni Tokugawa. At sabay sabi na wala na nga daw etong si Kehaya sa bahay at pinapadala niya nga daw ang kanyang pinakamabuting pagbati sa inyong dalawa. So tulad nga ng nabanggit ni Yujiro matapos niya ngang lumipad sa kisame na kung saan ang lumang gusali nga daw na to ay maraming tagong daanan ay possible nga na dun nga dumaan etong si Kehaya para tumakas. So dun nga nagtatapos etong laban ni Kehaya at neto ni Yujiro Hanma at sana'y nagustuhan nyo nga ang kanilang laban at ang video na to. Kaya naman abangan nyo nga etong susunod nating episode, ang episode 16 kung saan dito naman magtatapat etong si Kehaya at etong si Doppo Orochi. So hanggang dito na nga lang tayo mga tol at syempre bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta dito sa ating munting channel. Sobrang na-appreciate ko ang pagsuporta nyo mga tol, solid kayo. At hanggang dito na nga lang ako, maraming salamat sa panonood, peace out.